Alamin naman natin ang mga naging kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Justin Ilano. Sa tennis, nakuha ni Alexander Zverev ang kanyang inaasam na unang Grand Slam title matapos ang isang kapanapanabik na 5-3 set victory kontra sa Italian player na si Flavio Cobolli sa French Open Finals. Ang second seed na si Zverev ay naging kauna-unahang Aleman na nanalo sa men's single Grand Slam simula pa noong 1996 Australian Open ni Boris Becker. Matapos ang 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 na panalo na tumagal ng 4 hours and 16 minutes. Parehong nagpakita ng magandang performance ang dalawang manlalaro, ngunit ang mas malaking karanasan ni Zverev ang nagdikta sa deciding set kung saan mas naging mainit at dikit ang laban. Ang 29-year-old na si Zverev ay nakuha ang malaking oportunidad sa torneo matapos ang pag-atras ni defending champion Carlos Alcaraz dahil sa injury at sa maagang pagkaka-eliminate ni Jannik Sinner at Novak Djokovic. Kahit na nagkaroon ng 54 unforced errors, nagawa ni Zverev na manatiling matibay sa crucial points upang matapos ang matagal nang inaabangang Grand Slam breakthrough. Sa balitang athletics naman, nabigo ang Olympic champion na si Armand Duplantis sa kanyang inaasam na ma-break ang world record sa Stockholm Diamond League noong linggo matapos matalo kay Australian vaulter Curtis Marshall. Tinanghal na kampiyon si Marshall matapos ang malinis na 5.90 meters na clearance sa kanyang ikatlong pagsubok upang tapusin ang 40 sunod-sunod na panalo ni Duplantis. Tinuon ni Duplantis ang layunin na lampasan ng kanyang sariling best mark na 6.31 meters para sa kanyang ikalabing-anim na world record. Ngunit hindi naging maganda ang naging simula ng kanyang laban matapos siyang magkaroon ng pagkakamali sa kanyang unang attempt sa 5.60 meters. Nairedeem niya ito sa ikalawang pagsubok at nakatawid din siya sa 5.80 meters. Ngunit nabigo siyang malampasan ang 6 meter mark sa dalawang pagsubok. Hindi rin nakuha ni Duplantis ang kanyang last attempt na 6.05 meters. Dahil dito ay si Marshall ang nagwagi habang natapos si Duplantis sa ikalawang pwesto. Sa motorsports, pinatunayan ng championship leader na si Kimi Antonelli ang kanyang kalmado at dominasyon sa kabila ng isang magulo at kapanapanabik na Monaco Grand Prix noong ika-7 ng Hunyo upang mapalawig ang kanyang 5-win streak sa season na ito. Ang 19-year-old na Italian Mercedes driver ay agad na bumuo ng lamang na higit 20 seconds. Ngunit nawala ito dahil sa pagkakaroon ng safety car at sunod na red flag upang ayusin ang sirang aspalto sa huling kurbada kung saan na-involve si Charles Leclerc ng Ferrari sa pagkakabangga. Matapos ang humigit kumulang 40 minutes ng pagkakaantala para sa repair sa lugar ng Larascas, mula sa standing start ay muling inumpisahan ng karera. Sa kabila ng pressure at drama, nanatiling kalmado si Antonelli at nagpakita ng perpektong 8 laps upang siguraduhin ang tagumpay at maging pinakabatang kampiyon ng Monaco Grand Prix. Isang taon matapos siyang matapos sa huling pwesto sa kanyang Monaco debut, ipinakita ni Antonelli ang kanyang matinding composure at kakayahan na manalo ng 2 beses sa iisang karera dahil sa red flag drama. Justin Ilano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.